Nalaglag. Hello ulit, good afternoon mga kasangla. Ito po ako ulit, ang inyong pambansang sanglaero, Raven Marcia. At narito tayo ngayon sa Ponobela, nakalimutan ko pa. Ponobela episode number 12. Tama ba? 12? Hindi ko na maalala. O sige, basta 12. Okay, so kung naaalala nyo to, at saka ito, yan. O, di ba sabi ko sa inyo, yan yung mga itatry natin ngayon na isangla. So, ngayon, pupunta tayo sa dalawang sanglaan lang muna yung pagtatrayan natin, mga kasangla. Kasi para unang-una, ang gusto lang naman nating sagutin ay naisasangla ba yung mga pinagawa natin at saka yung mga magagaan na alahas. Pangalawa, saan mas magandang magsangla sa ngayon, magkano na yung mga sangla sa ngayon. Okay, so, ito yung mga item, no? So, nilagay ko dito sa jewelry box. Yan. So, ito yung mga dainty o yung mga magagaan na alahas na itatry nating isangla. Ayan. Ito sila. Ay, nakikita nyo ba? Teka, isusot ko ng cup. Ayan. 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 Ang ganda. Ayan. Ayaw ma-focus. Ayan. At saka ito. Ayan, ito yung pendant. Ito yung wave ring na dainty na naka-per piece. Tsaka ito naka-per piece din. Ayan. Tapos, tawag dito, yun namang mga, ay, noo ko pala yung nakikita nyo. Yun namang mga pinagawa natin. So, ito. Ayan. At saka, ayun, yan, napakita ko na, ayan. So, ito yung dalawang pinagawa natin sa, tawag dito, sa ating goldsmith. Yan. Yan. So, eto, sa pagkakatanda ko, noong panahon na na-flex ko to sa inyo, no, 2.5 ang bili ko dito. O ang benta natin dito, 2.5. Dito, 1.8. Yan. Dito, yan, 1.8 yan. So, ito, magkano ba ang inabot lahat-lahat nito? Sandali lang mga kasangla ko. Computing ko. Wait lang. Nalaglag. Wait. Ayun. So, na-compute ko na, halos nasa ano ito? Nasa 12.5 o 12.5 to 13,000 yung puhunan natin dito. Kasi sama-sama na yon yung yung pagbili ko ng mga scrap na gold na 14 karat, tapos yung tawag dito labor. Yon. Nasa 12.5 lahat-lahat yan. Ito naman nasa 12. 12 din to lahat-lahat. Yung pagbili ko din ng scrap na gold na 18 carats naman at saka yung labor na inano natin dito na syempre may bayad yung pangpapagawa, no? So, ayan. So, magkano nga to? Narinig nyo naman, bahala na kayo. Kalimutan ko na. Sige. So, ngayon, titignan natin kung magkano natin siya maisasangla, okay? So, tara na! Ayan siya mga kasangla. Ginagawa pa yung katabi. Pero sila naman, okay naman siya. Hindi sila under construction. Tapos makulimlim pa. Sige. So, ito yung una nating stop. Ito yung una nating sanglaan na pagtatrayan. Kung magkano ba na isasangla yung mga dala nating julahas. Sige, wait lang. Ito, nag-aantay na ako. May lang ka naman? Meron ka po eh. Wait lang po. Wala siyang marking. Kasi ano ko lang yan, pinasadya ko lang. Tsaka yung ring pinalagyan ko eh. Yung bangle hindi ko nakalagyan. Ilang karat siya? Okay lang yan ako. Okay lang pa pero konti lang. Doon sa part na hindi.
Nakakatuwa mga kasangla, oh. Sinulat na niya dito. O kaya lang, nakalimutan ko rin kasing sabihin na yung karat, kailangan natin alamin. Sinulat niya yung timbang, at saka yung tawag dito, timbang at saka yung presyo. Ayun. Nakakatuwa. O, dito tayo ngayon sa Palawan. Natutuwa ako sa kanila kasi ganun nga yung ginawa nila. So, mamaya. Yung mga bato nila, ibinawas natin sa timbang o timbingan. Okay. Bali, itong mga nakasulat ay estimated na bawas na si bato. Bawas na yung timbang ng bato. Okay, maraming salamat. Ito siya. Okay. So, 18 karat nga ito. Yes. Okay. Okay, so ito na. Ito na sila. Sinulat na nung ate. So, mamaya i-explain ko sa inyo ito lahat. Sige, bye muna. Hi. At tuluyan na ngang umulan. Pero okay lang kasi may payong naman ako. Hindi naman ako umaalis ng walang dalang payong. Eto na. So ayan, susunod na tayo doon sa next sanglaan natin. Syempre, saan pa? Ang Cebuana. Okay lang ha? Wait lang. Eto na tayo agad. Nasa Cebuana na to. So umuulan pa rin. Dito naman tayo tawag dito. Magpapa-appraise. Alam nyo na, hindi tayo pwede kong mag-video sa loob. Wait lang ha? Wait lang. Pero mga kasangla, nakakalimutan kong magdala ng ID. Ay, pagganto ka na lang. So, kung makakalimutan magdala ng ID kapag nagpupunta kayo sa mga kasanglaan, dapat alam ko yun kasi sanglaero ako. Dito na tayo sa loob. Ayan, nakapagpa-appraise na tayo, ano man tawag dito, timbang at saka napauri na natin yung mga alahas. So mamaya rin i-explain ko lahat. Ito na tayo ulit mga kasangla. So nakita na nga natin yung, nalaman na nga natin kung magkano na isasangla yung mga alahas. So, ang gagawin ko mga kasangla, ipapakita ko rin sa inyo yung timbang, yung pagkakatimbang ko doon sa mga alahas. So, ano lang muna, disclaimer, pwedeng magkaroon ng kaibahan yung pagkakatimbang ko at saka yung pagkakatimbang ng mga appraiser doon sa dalawang sanglaan na pinagtryan natin. So bakit ganon? Kasi ang iba-iba rin naman kasi talaga yung lumalabas sa mga timbangan. Depende kung gaano ka-sensitive yung kanilang timbangan. Minsan, maanuhan lang ng hangin, maiiba na. Minsan naman, yung kung ilan yung decimal, yung timbangan ko kasi parang sa pagkakatanda ko parang 2 decimal places ito. Ibig sabihin 0.00 o di kaya 0.15, 0.54, mga ganon-ganon. Sa ibang timbangan kasi, nira-round off yun. So halimbawa, ang timbang sa akin ay 3.23. Ganon. Sa iba, pwedeng 3.2. Pwedeng ganon. So yun yung kaibahan. So sige, simulan na natin. Eto! Ipapakita ko rin, ayan ha, lalagay ko sa background yung mga timbang nila, no? So, pwede nyo namang tignan. Yan. So, tignan muna natin etong wave ring. Etong wave ring. So, etong wave ring na to, ito. Yan nakikita nyo. Etong wave ring na to, kay Cebuana, nasa 0.55 grams. So, ang kuha niya dito ay 1.7. Yan. So, 1.7. So, kung more or less, para makuha nyo yung kung magkano yung kuha ni Cebuana, i-divide nyo lang. So, 1.7 divided by 0.55. Ganun lang naman yon. Yan. So, 1.7 kay Cebuana. Kay Palawan, etong wave ring na to ay 0.5. Diba? 0.5. Yung isa, 0.55. Ito kay Palawan. Kay Cebuana, 0.55. Kay Palawan, 0.5. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kasangla na minsan nag-iba-iba. So, ang kuha naman niya dito ay 1,650. Yan, 1,650. Ayan siya. Okay, next. Dito tayo kay pendant. Yan, kay pendant. Ayan. Ayan, kay pendant. Kaya yung kilikili ko, baka yung kilikili ko ang nafo-focus, hindi yung alahas. Ayan. Kay Cebuana, etong pendant ay 0.4. 0.4. Ang kuha niya ay 1,250. Yan, yun ang sanla niya.
1,250. Yan. Kay Palawan, 0.4 din. Yan. Ang kuha naman niya dito ay 1,350. Yan, 1,350. So again, i-divide nyo lang kung magkano yung presyo at saka kung ilan yung timbang. More or less, ganon ha, more or less. Disclaimer yan. Kasi po pwede ring medyo may idagdag sila, pwede ring medyo may ibawas. So wag kayo masyadong magtaka. Ayan. And then dito, kay solitaire ring, yan. Dito kay solitaire ring, ang kuha ni Cebuana ay ang timbang muna nito ay 3.5. 3.5, so 14 karat. Ang kuha niya ay 6,030 pesos. So medyo ang laki ng naano natin, no? Kasi nasa 12.5 siya, no? Pero nasa 6,000 6,030 pesos lang yung kuha ni Cebuana because of the bato. Yan. Kasi sabi ni Cebuana, at least yung napag-appraisan ko ha, hindi pa, ano ba sabi niya, naka-leave yung nag-a-appraise ng bato. Yan. Although hindi naman ito, moissanite naman ito. Yan. Alam ko sa sarili kong moissanite ito. Yan. Pero syempre, malay natin, baka bigyan nila ng halaga, no? Baka lang naman. Cebuana, baka naman. Yan. Kasi hindi naman siya fake. Kasi moissanite nga siya. No? So, mga kasangla, tandaan nyo po ha, ang moissanite ay hindi peking diamond. Kasi hindi niya pinoportray o hindi siya nagkukunyaring diamond. Kamukha lang niya. No? Sadyang kamukha lang niya. Pero ito ay moissanite. Magkaiba po silang klase ng bato. Okay. So, yun, ibinawas 3.5 yung kanyang timbang kay Cebuana, pero inestimate kung ilan yung timbang ng bato, so binawas. Kaya, nagkaroon ng medyo maliit lang naman na diferensya, kaya nasa 6,030 pesos lang yung ating, yung pagkakakuha ni Cebuana. Kay Palawan, nasa 3.5 din, ba't ba ito yung pinapakita ko? Eto, nasa 3.5 din. 3.5 yung kanyang timbang. Parehas sila ni Cebuana. Nalilito na ako. Nalilito ako, no? Parehas sila ni Cebuana. 3.5 din ang timbang ni Palawan. Nasa 7,650 pesos naman ang kuha niya. Yan. 7,650 pesos. Yan. So, medyo malaki pa rin yung kulang o yung diferensya kasi sabi ko nga kanina kung nasa 12.5, sabihin na natin 12.5 ha. 12.5. Wait. 12.5. 12.5 minus 7,650. Sa 7,650 ko siya kinumpute mga kasangla kasi syempre kung ano yung pinakamataas na sangla, doon tayo. Okay, so ang diferensya ay nasa 4,850 pesos. Yun ang diferensya sa ngayon. So, uulitin ko ha, sa ngayon. Yun ang diferensya niya. Okay, next. Dito naman tayo kay Banggel. So, etong si Banggel, ang timbang naman ni Cebuana dito ay 3.2. Yan, 3.2. Kikita nyo ba? Yan. 3.2. So, ang kuha niya ay 6,900. Yan, 6,900. Ha, bakit ganon? 3.5 yung ring, 6,030 lang. Ito, 3.2, 6,900 ang kuha. Eh, kasi iyon ay 14 karat. Ito ay 18 karat. Yun, ganun yun. So, ganun din ang sabi ni Cebuana, dahil may dalawang bato dyan. May dalawang bato. So, inestimate lang din. Tinanggal yung timbang ni bato. Tapos, yun lang ang inappraise. Yun. Kay Palawan naman, 3.3 ang pagkakatimbang dito ni Palawan. 3.3. At ang halaga niya kay Palawan ay nasa 8,900. 8,900 siya. Yan. So, kayo na makakapag-decide niyan, mga kasangla, kung kanino kayong, o kung saan kayong
Kung aling sanglaan kayo magsasangla, kung kay Cebuana ba o kay Palawan sa ngayon. O bakit ko sinasabing sa ngayon? Kasi ang kuha din naman ng mga sanglaan nagbabago-bago as we come along, no? So pwedeng ngayon mas mataas si Cebuana, pwedeng bukas mas mataas si Palawan, vice versa, ganun-ganon. So, halimbawa, ano nga yung sabi ko kanina, magkano nga yung sabi ko kanina dito, nasa 12, no? O kung wala sa 12, o kunyari nasa 12. Ulianin, sorry naman. Okay, so magkano nga? 8, 9. Ayun, 8, 9. So, again, 18 karat ito ha, kaya huwag kayong magtataka ha, huwag kayong magtataka kung bakit mas malaki ang kuha nila dito samantalang halos parehas lang naman ang timbang. Okay, so ang diferensya ay 3,100. So 3,100 kasi kinumpute ko siya dun sa lahat-lahat ng gastos ko, pati yung labor ay nasa 12,000. Tapos, ang kanyang pagkakasangla ay 8,900. So, nasa 3,100 yung diferensya sa ngayon. So, sa ngayon, medyo malaki yung lugi natin, ano? Dito sa dalawang alahas na to. Medyo hindi pa tayo nakakabawi. Bakit? Sa ngayon lang naman yun, natural naman yun. Kasi unang-una, aaminin ko sa inyo mga kasangla, nung pinagawa ko tong mga to, mas mataas yung kanilang grams. No, mas madami yung mga ginto kaysa do sa finished product. Bakit? Kasi habang ginagawa yan, kinikikil-kikil. Yan, pinapolish, ginaganyan. So, nagkakaroon ng mga gold dust. So, ang tawag nila doon, system loss. Wow, may system loss. So, syempre, system loss, nabawasan yung grams ng gold. Yon, kaya ang taas nung pagkakabili mo, tapos magdadagdag ka pa ng another price para dun sa labor nung gumawa. Syempre hindi naman libre yun, alam naman pagurin mo lang siya. Yon. Tapos bababa yung grams na makukuha mo. Yon. Pero lugi ka ba? Hindi ko masasabing lugi kasi unang-una ang ganda. So, syempre, kakaiba. Walang ibang may ganyan, ikaw lang. Well, depende sa design na gusto mo, no? So, ito, yan, ito ang ganda-ganda. Alam ko may mga kaparehas nitong design, pero akin to. Yun. Yan. Ganda. Ngayon, in terms of pera, nalugi ba ako? Hindi. Hindi ko masasabing nalugi ako. Kasi katulad nga ng kanina ko pa sinasabi, mga kasangla, no? Yun yung pagkakasangla niya o yung appraise niya sa ngayon. Bakit sa ngayon? Kasi alam naman natin na ang mga ginto, as we come along, habang tumatagal, tumataas ang presyo. By the way, sa pagkakatanda ko, no, kung pinanood nyo yung aking mga video, halos isang buwan pa lang, o more or less isang buwan, nung magawa tong mga to. Isang buwan lang. Hello naman. So, kung halimbawa hindi naman to masisira, hindi naman to mapapanis. So, hindi naman to itatapon, ano. Wag lang mawala. Pag tumagal pa to ng matagal na matagal, let's say 3 to 4 or 5 years, alam nyo na mga kasangla na talagang kikita rin yan. So, kayo na makakapag-decide mga kasangla. Unang-una nasagot natin na kung magkano ba yung pagkakasangla dito, yung appraise niyan. Yan. By the way, ulitin ko ha, ang bili at saka benta natin dito ay 2.5. Dito, 1.8. Ikumpara nyo na kung magkano yung sangla. Kung lugi ba kayo o hindi. So, wala pa nga tong 3 buwan. Hello naman. So, ganun talaga. Ngayon, kung nakalimutan nyo kung magkano yung mga presyo, di ulitin nyo tong video. Para maalala nyo. Kasi actually, nakalimutan ko din. Ulitin ko rin to. Joke lang.
O ayan, so mga kasangla, nasagot ulit yung mga tanong natin kung saan mas magandang magsangla, magkano ang update na sangla ngayon, ngayong July 7, 2024. So kung meron kayong mga katanungan, i-comment down nyo lang dyan at susubukan nating sagutin yon. At syempre, bago nyo naman tapusin yung video na to, ay mag-subscribe naman kayo at i-share ang video upang lumaganap ang kagandahan ko. Yes! So ito po ulit, Raven Marcia, ang inyong pambansang sanglaero. Yes! Bye-bye!